Naku po, grabe ang iyak dito ni Sara Sayad Lustay Duterte. Aba, ay nagbago ang isip. Mantakin nyo ho, biglang nagpaalam, tatakbo ng mayor diyan ho sa Davao. Anong nangyari? Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Eto, may nitinig pa na balita, mga kaibigan. Grabe, talagang grabe ang iyak ho ni Sara Sayad Lustay Duterte habang siya ay nagpapaalam na siya ay tatakbo ng mayor ng Davao. Akala ko ba presidente ng imperno ang presidente ng presidente ng Pilipinas ang iyong tatakbuhan? Bakit ngayon ay nag-iba ang ihip ng hangin? Sara Sayad Lustay Duterte, bakit tatakbo ka ba ng mayor? Dahil yan ho ang sinasabi niya, tumutulo ang luha habang nagpapaalam na tatakbo siya ng mayor ng Davao. Hindi na ba ito presidente ng Pilipinas o presidente ng imperno ang tatakbuhan? I-like muna natin ang video na ito. Kung nagustuhan nyo po, please subscribe my YouTube channel. Matindi ho, mga kaibigan. Tumulo na ang luha sa mata. Ay totoo ho. Kaya tawag po kayong alis dahil ibabahagi ko po sa inyo, mga mahal kong taga-subaybay, kung paano tumulo ang luha ni Sara Sayad Lustay Duterte habang nagpapaalam na tatakbo siya ng mayor ng Davao. Ay sandali, bago tayo magpatuloy, gusto ko munang kunin ang inyong panig. Naniniwala po ba kayo na itong si Sara Sayad Lustay Duterte ay may sayad sa utak o sa ulo? Dahil yun po ang sinasabi ng karamihan. In reaksyon sa comment section, ano man ang masasabi nyo tungkol sa pagkatao ni Sayad Lustay Duterte, pwede po kayong mag-comment diyan po sa comment section. Karapatan nyo po yan, mga kaibigan. Kakaiba ho ito. Di ba nag-declare siya, ako si Sara Sayad Lustay Duterte ay tatakbo ng presidente ng imperno. Ay nung nakaraang po yan, linggo ba? Nag-declare siya ng ganon. But ito ho ang mainit na usapin. Kalalabas pa lang na balita habang nagtumutulo ang kanyang luha dito, ay nag-declare siya na tatakbo daw naman ang Davao. Sabagay, dapat pa bang paniwalaan natin ito? Dapat bang paniwalaan pa natin ito? Ay sabi nga may sayad dito. Alam niyo ba yung may sayad? Kasi malalim na Tagalog yun eh. Yung kulang-kulang ho ang isip, sintomas ng baliw. Ganyan ho, di umano ang nakikita na galawan ni Sayad Lustay Duterte. Sige, eto ibabahay ko po sa inyo, mga kaibigan, kung paano lumuha, nagpaalam si Sara Sayad Lustay. Ito po. Emosyonal si Vice President Sara Duterte sa isang event sa Davao City kahapon. Napatanong kasi siya sa kanyang sarili, paano raw kaya kung pinili na lang mag-mayor ng lungsod noon kaysa tumakbong vice at makatandem pa si Pangulong Bongbong Marcos. Habang nagsasalita Sara, niyo na papunas ng luha si VP Sara. Namiss daw kasi niya ang mga dati niyang katrabaho sa City Hall. Nagsilbing alkalde si VP Sara sa Davao City bago siya tumakbo. Kalaunay nanalo bilang vice presidente. Nako, tumutulo ang luha niya. Wala na lang pinidana ng Vice President. Pero sa kabila niya, Ayan mga kaibigan, na puputulin ko sandali, maliwanag po diyan na Bisaya ho yung sinasabi niya. Habang tumutulo ang luha, nagpapaalam, ibig sabihin niya ay dapat daw siya hindi na tumakbo ng presidente. Dapat daw ay mayor na lang ang tatakbuhan niya. Ay maniniwala po ba kayo dito, mga kaibigan? O ipatuloy po natin. si VP Sara na tuloy ang desisyon niyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Mga buang. Pagdagan sa presidente, nagkasinabot na tahan ng tanan.
Pasada ng mga rumarachada. Ay mga buwang ho, ano, mga style lang ho yan mga kaibigan. Ibinahagi ko lang po sa inyo. Huwag po kayong maniwala sa mga pa-style nito. Yan po yung humihingi lang ng simpatiya sa taong bayan. At nagpapa-epik ho. Hindi naman umipik to. Pangita naman ho doon na nagpupuna siya ng luha, umiiyak. At ang salita niya ho ay Bisaya, in Tagalog. Ay dapat daw siya hindi na tumakbo ng presidente. Dapat lang daw ay mayor ng Davao. But ang sabi naman ng mga kanyang kakutsaba na mga tulunggos, wag. Ay sabi naman niya na, sige, tatakbo na ako ng presidente. Paipik, di ba, mga kaibigan? Kaya hanggang hindi ito ho nananagot sa kanyang mga nagawa na pinupukol sa kanya ng mga di umano pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Nandyan yung impeachment. Nakalaki po yan. Mayroon po itong plunder sa ombudsman na dapat po ito yung managot, dahil pag hindi po ito nanagot ay patuloy pa rin ho ang pambubudol nito sa taong bayan, mga kaibigan, at patuloy ang pangungurakot pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito, mga kaibigan. Datapwat na sabi ko nga, Sara Sayad Lustay Duterte nagpaalam na ho habang umiiyak na tatakbo ng mayor ng Davao. Ayon ho, ibinahagi ko po diyan sa inyo ang galing sa News 5 na balita. Drama ho yan. Huwag po kayong mga maniwala dyan, mga kaibigan. Isang yan, kalukuhan, kagaguhan. Walang sense, diba? Dapat sana, disinsana ang nakikita po natin dito kay Sara Sayad Lustay Duterte tuwing humaharap sa malaking stream media at humaharap sa camera. Ang dapat lumalabas sa bunganga nito ay kapaki-pakinabang ng taong bayan, ikauunlad ng Republika ng Pilipinas. Dapat nakikita natin sa kanya ay yung mga plataporma na maganda na pakikinabangan ng taong bayan. Ay hindi ho kalukuhan ho ang mga lumalabas sa ulo. Ay sa bagay, kalukuhan ang lumalabas sa bunganga. Nandiyan ang pagpapalabas ng fake news, kasiraan, paninira, hari ng paninira, hari ng fake news. Ba't hindi na po tayo magtaka? Ganyan ho ang may sayad, mga kaibigan. Kaya't magising na po tayo sa katotohanan. Kung kami ho ay gising na, yung mga nabudol po nito, sana magising na din, mga kaibigan. Kaibigan, isang like, isang share sa video na ito. Bye-bye.